Magandang araw po sa lahat. Ikinasal po kami kamakailan lang at matapos ang reception ay nag-uwian na lahat ang mga bisita. Wala po kaming inuman, videoke o after party dahil ayaw talaga ng asawa ko ng ganitong selebrasyon. Wala rin kasi siyang bisyo at para sa kanya dagdag gastos lang ito. Pero may mga ilang kamag-anak ako na nagsabi na parang nakakahiya raw na wala kaming ganap after the wedding. Hindi ko lang ito sinabi sa asawa ko dahil ayoko masaktan siya. Siya po kasi ang gumastos lahat sa kasal namin. Isang simple at intimate wedding na umabot din ng halos 200,000 ang nagastos. Hindi siya humingi ng tulong kahit kanino at wala siyang inabala, maging sa pamilya niya o sa pamilya ko. Ngayon naman po, papalapit na ang binyag ng first baby namin. Ganun pa rin po ang plano, may reception, tapos uwian na agad. Wala pa rin painom o videoke. May mga naririnig na naman akong reaksyon at comments mula sa aking pamilya. Nakakahiya raw sa mga bisita dahil may mga expectation daw ang iba na may inuman at videoke after ng binyag. Sa totoo lang naman, nung dalaga ako, umiinom din ako. Pero ngayon may asawa na, ay hindi na. Big deal ba sa mga tao kung wala kaming mapainom sa mga kaibigan o kamag-anak? Mas mahalaga sa amin ang simple at tahimik na selebrasyon. At isa pa, nag-iipon din kami para kumuha ng sarili naming bahay na hulugan. Talaga bang required na magpainom at magpa-videoke after ng kasal, binyag o iba pang okasyon? Kung kayo po ang bisita namin, masasabi nyo bang may kulang dahil walang inuman pagkatapos ang kainan? Big deal ba talaga ito sa mga umaaten ng okasyon? Marami pong salamat. Huwag mo i-invite yung mga manginginom. Party nyo yan. Kayo ang dapat na masusunod. 12 years na akong kasal, pero never pa kami nagkaroon ng inuman sa kahit anong klaseng handaan dahil wala namang umiinom sa pamilya namin. After kainan, uwian na talaga. Depende kasi yan sa nakasanayan ninyo. Pero sa akin, hindi yan required. Madalas pa, ang inuman ay nagiging ugat ng awayan kapag lasing na ang mga bisita. Para sa akin, ang tunay at may pakisamang tao, yung marunong umunawa ng sitwasyon. Ako ay umiinom din, pero kung ang dinaluhan kong okasyon ay gano'n ang sistema, dapat yung respetuhin. Ang gusto uminom, may ibang lugar sila. Masdan mo ang iyong daliri, hindi pantay. Ganyan din ang ugali ng bawat tao. Kung hindi kayo magkatulad, huwag sumama ang loob. Pairanin lagi ang pangunawa. Sa panahon ngayon, dapat maging praktikal dahil mahal na ang lahat ng bilihin. Ang importante, merong konting selebrasyon. At swerte ka nga sa asawa mo dahil masinop siya at may goal para sa future ninyo. Huwag mo na lang intindihin ang mga kamag-anak mo at hayaan mo sila kung ano ang sinasabi nila. Hindi naman sila ang gagastos. Kapag kayo naman ang nahirapan financially, hindi mo naman sila sigurado na tutulungan ka nila. Nakasanayan na kasi yan ng mga Pinoy na may inuman talaga after ng selebrasyon, kasalan, binyagan o kahit birthday lang. Talagang parte na yan ng ating tradisyon. Ngayon, kung ayaw mo talagang magpainom, nasa sayo yan. Your money, your rules. Hindi required ang inuman after party. Sanayan lang yan. Ang asawa ko di rin umiinom, kaya tuwing may handaan kami, wala talagang inuman. May mga kamag-anak ako na manginginom sila, pero sanay sila na pag may handaan kami sa bahay, walang inuman na magaganap. Hindi sila nagpupumilit dahil alam nila ang rules namin. Naka-attend ako minsan ng isang wedding. Nag-expect ako na merong inuman. Ang layo pa naman, pero wala talagang naganap. Ang daming may gustong uminom na mga bisita. Ang ginawa na lang namin ay kami na lang uminom sa labas at hinayaan na lang namin yung bagong kasal. Nirespeto namin yung kanilang desisyon dahil yun ang kanilang gusto. Hindi yan required. Yan ay depende pa rin sa inyong mag-asawa. Anyway, wala namang okasyon o selebrasyon na walang pintas ang mga taong umaattend.
kaya huwag kayo magpa-apekto sa sinasabi ng iba. Tandaan ninyo, walang makatutulong sa inyo financially kapag kayo naman ang nagipit, kundi ang sarili nyo lang din. At mahirap ang pamumuhay sa ngayon.